Ang kwento ng Pasko ng Tatlong Biik. Isinulat muli ni Ramsey Diaz, iginuhit at binigyang buhay ni na Arthur Kalikha at Belle Alora. Noong unang panahon, sa isang nayon sa kagubatan, may nakatirang pamilya ng mga baboy. Si amang baboy, si inang baboy, at ang tatlong biik. Nakatira sila sa isang magandang bahay na gawa sa semento. Si inang baboy ang nag-aalaga sa buong pamilya. Naglilinis siya at nagluluto. Gumagawa rin siya ng tinapay at biskwit. Ang unang biik ay mahilig din magluto, kaya naman tinutulungan niya ang kanyang ina. Si inang baboy ay mayroon ding hardin. Nagtatanim siya ng mga puno ng prutas at mga gulay para makakain sila ng masustansyang pagkain. Ang ikalawang biik naman ay mahilig din magtanim, kaya tinutulungan niya ang kanyang ina. Si amang baboy ay nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Nagtatayo siya ng mga bahay para sa mga hayop sa buong nayon. Ang ikatlong biik ay mahilig din magtayo ng kung ano-anong mga bagay, kaya naman tinutulungan niya ang kanyang ama. Ang pamilya ng baboy ay matyagang nagtrabaho ng husto sa buong taon. Pwede po ba kaming gumawa ng sarili naming Christmas tree? Ina? Ama? Tanong ng unang biik. Sige mga biik, narito ang pera. Bumili kayo ng inyong mga kagamitan at bumuo kayo ng sariling Christmas tree. Gamitin nyo ang inyong talento at maging malikhain sa paggawa nito. Ngunit, mag-ingat kayo sa malaki at masamang lobo. Ayaw na ayaw niya sa Pasko. Paalala ng amang baboy. Masayang masaya ang tatlong biik at sabik na silang gumawa ng kanilang sariling Christmas tree. Lumabas sila at bumili ng mga kagamitan na kakailanganin para sa kanilang paggawa. Ang unang biik ay mahilig magluto at gumawa ng biskwit. Kaya naman, naisip niya na gumawa ng isang Christmas tree na puno ng makukulay na tinapay at biskwit. Mukha itong matamis at masarap. Masipag at matyagang ginawa ng unang biik ang kanyang Christmas tree. Ngunit, nakalimutan niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa malaki at masamang lobo na ayaw sa Pasko. Ang ikalawang biik ay mahilig magtanim, kaya gumawa siya ng isang Christmas tree mula sa isang puno at nilagyan niya ito ng mga palamuting prutas at gulay. Nagmukha rin itong masarap at masustansya. Masipag at matyagang ginawa ng ikalawang biik ang kanyang Christmas tree. Ngunit nakalimutan din niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa malaki at masamang lobo na ayaw sa Pasko. Ang ikatlong biik naman ay mahilig magtayo ng mga bagay. Kaya naman naisip niya na gumawa ng isang Christmas tree mula sa semento at nilagyan niya ng makukulay na bato. Nagmukha itong maganda at matibay. At siya lang ang nakaalala sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa malaki at masamang lobo na ayaw sa Pasko. Isang araw, ang malaki at masamang lobo ay naglalakad sa buong nayon. Nakita niya ang tatlong biik at ang kanilang mga Christmas tree. Ayoko sa Pasko! Ako'y hihinga ng hihinga at iihipan ko ng malakas na hangin ang mga Christmas tree ng tatlong biik! Galit na sabi ng masamang lobo. Kaya tumayo sa harap ng tinapay at biskwit na Christmas tree ang lobo. Munting biik. Ayoko sa Pasko. Alisin mo ang iyong Christmas tree ngayon din! Sigaw ng galit na lobo. Hindi! Gustong-gusto ko ang Pasko! Umalis ka na, masamang lobo! Sabi ng unang biik. Kung ganon, ako ay hihinga ng hihinga at iihipan ko ng malakas ang iyong Christmas tree hanggang sa ito ay masira! Sabi ng galit na lobo. Kaya huminga ng huminga ang lobo at hinipan niya ng malakas ang Christmas tree ng unang biik. At ito ay nasira.
Tumakbo ng mabilis ang unang biik papunta sa ikalawang biik at sinabi nitong hinipa ng masamang lobo ang kanyang Christmas tree at ito ay madaling nasira. Huwag kang mag-alala kapatid. Malakas ang puno ng aking Christmas tree. Hindi niya ito masisira. Sabi ng ikalawang biik, tumayo sa harap ng prutas at gulay na Christmas tree ang lobo. Munting biik, ayoko sa Pasko. Alisin mo ang iyong Christmas tree ngayon din! Sigaw muli ng galit na lobo. Hindi. Gustong-gusto ko ang Pasko. Umalis ka na, masamang lobo. Sabi naman ng ikalawang biik. Kung ganon, ako ay hihinga ng hihinga at iihipan ko ng malakas ang iyong Christmas tree hanggang sa ito ay masira! Sabi ng galit na lobo. Kaya huminga ang lobo at hinipa niya ng malakas na hangin ng Christmas tree at ito ay tuluyan na ngang nasira. Ang dalawang biik ay tumakbo ng mabilis papunta sa ikatlong biik. At sinabi nitong hinipa ng masamang lobo ang kanilang Christmas tree at ito ay nasira. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Matibay ang pagkakagawa ko ng aking Christmas tree. Hindi niya ito masisira. Sabi ng ikatlong biik. Tumayo sa harap ng semento at bato ni Christmas tree ang lobo. Munting biik, ayoko sa Pasko. Alisin mo ang iyong Christmas tree ngayon din! Sigaw ng galit na lobo. Hindi. Gustong-gusto ko ang Pasko. Umalis ka na, masamang lobo. Sabi naman ng ikatlong biik. Kung ganon, ako ay hihinga ng hihinga at iihipan ko ng malakas ang iyong Christmas tree hanggang sa ito ay masira! Sabi ng galit na lobo. Kaya huminga ang lobo at hinipan niya ng malakas na hangin ng Christmas tree. Ngunit, hindi man lang gumalaw ang kahit na isang bato mula dito. Huminga ang lobo at buong lakas niyang hinipa ng Christmas tree. Pero napakatibay nito at hindi niya ito nasira. Hindi nagtagal, lumabas ng bahay si Ama at Inang Baboy. Nakita nila ang masamang lobo at ang kanilang tatlong biik. Lobo, gusto lang namang gumawa ng Christmas tree ng aming tatlong biik para ipagdiwang ang nalalapit na Pasko. Bakit ka ba nagagalit? Tanong ni Amang Baboy. Ayoko sa Pasko. Ayoko sa Christmas tree. Wala akong pamilya. Palagi na lang akong nag-iisa tuwing Pasko. Iyak ng malaki at masamang lobo. Ngunit hindi mo dapat sirain ang Christmas tree ng iba at maging masama sa iyong kapwa. Pero ngayon na alam na namin ang iyong dahilan, Lobo, maaari mo kaming samahan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pwede mo kaming maging pamilya ngayong Pasko, Lobo. Sabi ni Inang Baboy. Hiyang-hiya ang lobo sa kanyang ginawa, kaya naisipan niyang humingi ng tawad. Patawarin niyo ako sa aking ginawa, mga munting biik. Pangako, hindi ko nasisirain ang inyong Christmas tree. Sabi ng lobo. Pinapatawad ka na namin, lobo. Pero, kailangan mo kaming tulungan sa pag-aayos ng aming Christmas tree. Sabi naman ng unang biik. Oo naman, tutulungan ko kayo. Masayang sabi ng lobo. Tinulungan ng lobo ang munting mga biik. Pinili na lamang nilang pagandahin ang semento at bato na Christmas tree. Nilagyan nila ito ng mga ilaw at palamuti. Umakyat sa itaas ng Christmas tree ang lobo at inilagay niya ang maliwanag at malaking bituin. Ito ang pinakamagandang Christmas tree sa buong nayon. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng Pasko. Bigla na lamang silang may narinig na malakas na boses mula sa labas. Ho, 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 ho! Andito na ang malaki at mabait na Santa Lobo! Maligayang Pasko! Sabi ng lobo. Ang malaki at masamang lobo ay nagbago na.
Siya na ngayon ay isang malaki at mabait na Santa Lobo na umiikot sa buong nayon upang magbigay ng saya at pagmamahal. Binigyan niya ng regalo ang mga batang hayop sa buong nayon. Ang pamilya ng baboy at ang mga hayop sa buong kagubatan ay nagdiwang ng masaya, mabuti, mapagmahal at mapayapang Kapaskuhan. At dito nagtatapos ang kwento ng Pasko ng Tatlong Biik. Tandaan, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahal. Ang Pasko ay tungkol din kay Jesus dahil si Jesus ay pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya at kapwa. Ang Pasko ay tungkol sa pagpapatawad, kabutihan, pagbibigayan at pagtutulungan. Maligayang Pasko sa inyong lahat mula sa Teach and We Kids. Paalam!